Para ba, Kaya ako. para ba tayo datihan na rin? Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain ng Bible Study dito sa tahanan ni Ate Lene. Pangungunahan po tayo ni Ate Ana sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama po namin ngayong oras ay inaalay po namin upang ito po ay pasalamatan. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw at sa pagmamahal na binibigay mo sa amin, Panginoon. At sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming pag-aaralan upang isa pamuhay po namin at ma-share po sa aming mga kaibigan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit na walang iba. Oh, tama. Natin. Ano na? Nakakarinig po tayo ng tanging awit. Walang ibang aawit si Ate Lisa. Ano na tayo ba? Sabihin mo. Marunong pa kumanta. Napatay. Salamat sa iyo. Ang daming alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong dinukot. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Akalain, ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukot. Ang aking dalangin,
aking hinihintay, ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob na mahalin hiyas, ni gintong minupot ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat, Ate Lisa. Ganda. Ganda. Ang ganda ng awitin. May arte na siya na yun. Second voice. May second voice na. Second. Very good. Very good. Okay. So, ang gagawin ko pong pag-aaralan natin ay continuation. Hindi yung 1 Corinthians. Kasi nung wala ka, Ate Ana, hindi ko muna tinuloy yun, 1 Corinthians. Gumawa ako ng survey. Yung, ibig sabihin, cross-examine. Kung natututunan nyo ba yung mga tinuturo ko. O sino nakakatanda sa inyo? Ate Elizabeth, Ate, yung pinag-aralan natin. Ano yung tanong ko? Tungkol sa kaligtasan. Amen. Paano ka makaka-set sa langit? Oh, paano O maliligtas pa? kaligtasan. Nasa Yes. 2 Timothy 3:15. Oo. Ay, hindi ko alam yun. Ang sabi sa 2 Timothy 3:15, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Diba? Yan ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Okay, diba? Natalakay natin yan. Ito, pasada lang para rin marinig ni Ate Ana. Ngayon, tinanong ko sila, Ate Ana, ikaw naman ngayon ang tatanungin ko. Paano ka ba naligtas? Pamamagitan po ni Jesucristo. Oo, tama. Pero, Sa pananampalataya po sa Amen. Amen. Kasasabi lang, di ba? Di ba ang itinuturo doon sa 2 Timothy chapter 3:15, no? Di ba sabi, ulitin ko, simula pa sa iyong pagkabata, ang sabi ni Pablo kay Timothy, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So, wag nating kaliligtaan yan. No? At ang sabi ko nga last Thursday, ano ba ngayon? Friday. Last Friday, ang sabi ko nga, Tito 3:5 at Ephesians chapter 2:8-9, ang sabi po doon, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Pananampalataya na naman. So, naligtas tayo habang sa habang. Binasa nila yan. Pag sinabi kasi, we are saved by grace, naligtas tayo sa habag. Hindi ito sa mga mamubuti mong nagagawa. Di ba, napag-usapan natin yan. Di ba, ang itinuturo nga ng ibang sekta, hindi ko napapangalanan, sundin mo lang ang kautusan, di ba? Maliligtas ka. O, di ba, good works yun. Walang nakasunod, di ba? Saan mababasa yan na walang nakasunod sa pagsunod sa kautusan? Radio, saan? Babasa natin yan sa John chapter 7 verse 19.
No? John chapter 7, verse 19. Ano po ang sinasabi doon? O, ang sinasabi doon, ano ba yung sinabi ko? Saan sabi? Si Jesus ang nagsabi. Sabi sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo ay walang nakasunod. So, madaling salita, kahit tayo, Israelita na yun, di lalo na tayo. No, wala talagang nakakasunod sa kautusan. O, di ba? Yan ang nadagdag. Last Friday, hindi ko yan. Hindi Friday, Wednesday. Last Wednesday, yung wala ka. Last Wednesday. Okay. So, yan ang wala. So, talagang sa pananampalataya lang tayo. Di ba? Tito 3:5, ganun din. We are saved by grace, not by works. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Kasi kung maliligtas tayo sa paggawa ng mabuti na hindi mo na kailangan si Jesus, ay hindi mangyayari yan. Magmamapuri ka, magyayabang ka. O tingnan nyo, kahit wala si Jesus. Kasi ang ginagawa ko, good works lang eh. Di ba? Mabubuting gawa lang. Sinusunod ko yung kautusan. Samantalang wala naman nakasunod sa kautusan. Okay. So, ito pa ang isa kong katanungan. Kaya malapit nang matapos. Tatanungin ko kayong lahat. Yung salvation na tinanggap natin dahil sa habag ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tanong ko, yung ibinigay niya bang salvation ay mawawala? Hindi. Bilis ni Ate Leni, tama? Hindi, tatanungin ko lahat. Kay Ate Leni, ang sabi ni Ate Leni, pakiulit. Hindi. Pero may pangalawang tanong. Ate Lisa, yung tanong ko, mawawala ba ang kaligtasan? Hindi, kasi sa sa Romans 6:23, may nagbayad na sa ating kasalanan. Ang kamatayan ay ano ba yun? Ang bunga ng Ang kamatayan ay bunga ng kasalan. ang kabayaran ng kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi na mawawala Hindi yung... na mawala kasi may regalo. Yung pangalawang tanong ko, sinagot niya na. Tatanungin ko sana si Ate Leni. Okay, ikaw naman, anong masasabi mo? Yun din po, Pastor. Hindi po mawawala. Hindi mawawala. Ikaw, Ate Beth, hindi rin po. So, tama po yan, lahat na yan. So, may tanong pa uli ako. Baka naman, dahil hindi na mawawala yung salvation natin, mag-aabuso na tayo. Tama ba? Hindi mag-aabuso. Hindi mag-aabuso. Ano ang dapat makita sa atin? Tinuturo ko rin yan. Ano ang dapat makikita? Pag-ibig. Tama. Correct. Kasi, di ba, hindi lang yun. Marami yun eh. Bunga ng Espiritu. Yan. Tayo, dahil tayo ay mananampalataya na, mayroon na tayong Espiritu, Holy Spirit. At yung Holy Spirit may bunga. Tama yung sagot ni Ate Ana na mayroon na tayo kasing pag-ibig. Pangalawa, mayroon tayong kagalakan. Pangatlo, mayroon tayong kapayapaan. Pang-apat, kahinahunan. Pang-lima, pagtsatsaga, kabaitan, at higit sa lahat pang-siyam, Pagpipigil sa sarili. pagpipigil sa sarili. Okay. So, hindi tayo mag-aabuso. No? Kasi, mayroon pa pala akong tanong. Pag nagagawa mo na yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, sino ang may gawa nito? Si Jesus. Banal na Spirit. Tama. Tama. Kahit si Jesus, kasi yun din ang Espiritu ni Jesus. Kaya, wag nating angkinin. Wag nating angkinin na, Hindi tayo. hindi na tayo ang magigawa. Bakit? Ito ay manifestation. Nagmamanifest sa atin yung fruit of the Spirit. Kaya dapat tayo magpuri sa Diyos. No? Salamat Lord, nagpupuri kami dahil yung Holy Spirit
yung bunga ng Espiritu ay nagmamanifest na sa amin. Kaya ang papuri sa atin ba ang papuri? Kay Jesus. Amen. Hindi sa atin ang papuri. Sa Holy Spirit. Sa banal na Espiritu. Okay. So, alam nyo na ang sagot? Number 1, para maligtas. No? Para maligtas, manampalataya. Kaya natutuwa ako. At tapos, tinanong ko kayo, nawawala ba ang kaligtasan? Ang sagot nyo, hindi po. Pinaliwanag natin. Okay, so, at pag nakakagawa na tayo ng good works, yung mga mabubuting gawa, hindi na tayo ang siyang may gawa. Kaya ang papuri, kanino? Papuri kay God sa Holy Spirit. No? Okay. Salvation. Tatanong ko na naman kayo, saan ba nanggaling ang salvation? Kanino nanggaling? Basahin nyo sa John 4. John 4:22 para malaman nyo kung saan nagmula ang salvation. Okay. Kanino nagpasimula ang Hudyo? Kay Abraham. Kay Abraham. Kasi nang magmahal si Abraham kay Lord, saka siya tinawag na Jew. Hudyo. Okay. So, kanino nagpasimula ang kaligtasan? Yung tinanong ko sa inyo kanina. Kanino nagpasimula ang kaligtasan? Oh, hindi na masagot? Sa Hudyo. Oo, sa Hudyo. Huwag niyo kagad kakalimutan. No, hindi pa nga tayo nakakaalis. Okay. So, ngayon, Ate Lenny, pakibasa po ang 1 to 4. Support. Ito ang paraan ba? Mapire. 1 support. Ito ang paraan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, Tama. na mula naman sa lahi ni Abraham. Oo. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Oo. Jacob, na ama ni Juda Okay. at ng kanyang mga kapatid. Okay. Juda na ama ni Paris, Ni Peres. Paris at Sarah kay Tamar. Mm. Paris, Esrom, Aram, Aminadab na Ason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon, Mm. kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, Mm. at si Jesse na ama ni David. Okay. Salamat po. Nabasa na ang 4, no? Ate Lenny, hindi pa? Wala, ano ito, wala nang Iba yung number, Pastor. Walang number, walang Iba, andito yung sumunod doon, 6B11. Na, di ba, no, Ana? Opo. 6B11. Number 1, tapos number 2 to 6. 12 na. Number 6 to 11. Okay. So, iba ang Bible nyo. Papalitan ko yan. Oo, sa likod. Palitan nyo na, ho. Papalitan ko yan. Okay. Bakit ko ito pinabasa? Ang sabi sa English, the genealogy of Jesus the Messiah. No? Ang ibig sabihin po ng genealogy sa Tagalog, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay David at kay Abraham. No. 'Di ba? Sabi ko kanina, ang salvation ay nagmula kay Abraham sa mga Hudyo. 'Di ba? So, si Abraham po kasi nang manampalataya sa Diyos Ama. Pakinggan nyo. Siya lang ang may pangako. Ano yung pangako kay Abraham?
Matagal ko na tinuturo, nire-review ko lang. Kay Abraham ay pagpapalain. Mararamihin katulad ng mga bituin Amen. sa langit. Hanggang sa Pararamihin at pagpapalain at Maliligtas. maliligtas. Mababasa yon sa Roma chapter 11, verse 26. Ang sabi doon, all Israelite are saved as it is written. Okay. So, bakit ko yon binanggit? Dahil ito pong si Abraham ay tatlo ang katangian niya. Yung siya, Hudyo siya, Israelita siya, at Hebreo. Sa kanya lahat yan ang galing. Okay. So, simula tingnan nyo wala kayong napapansin. Matthew 1:1. Bakit inumpisa? Ano ba ang umpisa ng New Testament? Saan nagpasimula? New Testament. Ano sa New Testament? Mateo. Oh, kita nyo ha, sa Mateo nagpasimula. Bakit sa Mateo nagpasimula? Ibig sabihin, itong si Abraham, napakahalaga. Dahil ang kaligtasan nga, binasa natin kanina sa John 4:22, ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo, kay Abraham. Okay. Bakit? Tingnan nyo, napakahalaga. Number 1, Mateo 1, verse 1 to 17. Na, puro mga anak-anak lang yan kung babasahin nyo, puro anak yan. Ibig sabihin, yung di ba ang salvation, ang pangako ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi at ang isa pa, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. At sinabi ko nga sa inyo, mayroon bang pagpapalain na sa impyerno ang tungo? Wala. Hindi, kasi pagpapalain nga, please, pati pinansyal, ibibigay yan. Lahat, ibibigay yan. At yun nga ang sinasabi rin sa Roma 11:26, as it is written, all Israelite are saved. Hindi po natin pwedeng baguhin yan. So, napakahalaga ng Matthew. Tingnan nyo sa Mateo, unang-una kaagad, si Abraham, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. So, ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo, nang si Abraham ay manampalataya sa Diyos Ama, may pangako. Ang pangako, maliligtas hanggang kaapu-apuhan. Diba? Maliligtas siya hanggang kaapu-apuhan. Si Enoch, mayroon bang pangako? Si Enoch, yung ikapito, walang pangako. Si Noe, may pangako ba? Wala din. Kay Abel, wala din. Walang pangako. Kaya, pambihira ito kay Abraham. So, ang gusto kong ipakita natin dito, yung salvation, simula kay Abraham, ay pakyaw na. Alam niyo ba yung pakyaw na? Lahat na. Lahat Ng lahi niya. ang nalaalahan. Si Sarah, wala akong makita na siya ay righteous, pero dahil kay Abraham, naging righteous siya. Kasi yung pangako nga ng Diyos kay Abraham, buong pamilya maliligtas. Kaya sige, diretso mo, basahin mo na lang, Lisa. Diretso mo na para malaman natin hanggang 17. Mula. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging lihat ang mga tagahuda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David, sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzias, Jotham, Akas, Ezekias, Manasis, Amon, Josias, Jeconias, at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging lihad sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salakil, Zerubbabel, Abiud,
Eliakim, Azor, Salom, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus ang tinatawag na Kristo. Okay, tama na. Hanggang dyan lang. Yan ang ibig sabihin na 17. Ikalabing pito yan. No? So, lahat ng binanggit ni Ate Lisa, may maiimpyerno ba dyan, Ate Wala. Lisa? Wala. Kasi pag may naimpyerno dyan, magiging sinungaling ang Diyos. Kasi pangako niya yan. Pag nangako ba ang Diyos, hindi tinutupad? Tinutupad. Tinutupad, hindi napapako. Samantalang ang pangako ng tao, marami napapako. Okay. So, dito ko ipinakikita yung salvation simula kay Abraham, asawa niya, saved. Ang anak niya, sino? Si Isaac. Saved. Ang anak ni Isaac, dalawa. Sino yung anak ni Isaac? Yung message ni Ate Lenny. Kambal. Si Enoch, tsaka si Isa. Oh, di ba? Si Jacob at si Esau, nalilito agad kayo eh. So, si Esau, may anak din. Same lahat yun. Si Jacob, lahat, ilan ang anak ni Jacob? Ang anak ni Jacob, 12. Diba? Ang panganay, si Ruben, no? Ang dami. Pangalawa, si Simeon. Pangatlo, si Levi. Pang-apat, si Judah. Oh. Pero So- hindi ko nabanggit yun noon ng ako yung Oo. anak ni binanggit. Oo. Kaya lang, ipinakikita ko nga lang dito, Ate Eleni, Oo. na itong anak lahat ni Jacob, 12, same. Oo. At yung 12, may mga anak-anak din yan. Oo. But save din yan. Kasi iyan ang sabi. Nagmula niya. Oh, di ba? Nagmula kay Abraham. Lahi yan ni Abraham. Yun ang hindi maunawaan ng iba nating kasamahan. Hindi ko naman ipipilit, di ba? Kasi Alam niyo na yan kung sino. Naging-apat na salin dahil. Naging-apat na salin dahil na nagmula kay Abraham. Anong 14? Si King. Ang 14 si King David. Pang 14. Kaya nakalagay dito sa makatwid may 14 na salin dahil mula kay Abraham hanggang kay David. Oh, yun na. Kay David nga. 4 yan. 4 yan na lahi. 14. 14. Tama po yan, si King David. From King David to Babylon is another 14th generation. 14 din. From Babylon to Jesus, 14 din. Pero nakasulat yung mga pangalan, binasa ni Ate Lisa. Di ba? Lahat yun saved. Nobody can question God. Pwede nyo bang i-question ang God? Bakit nyo po niligtas? Pwede nyo ba? Pwede nyo bang kausapin pag nandoon na tayo sa langit? Lord, ba't po niligtas yan? Yeah, di Baka ba? ikaw ibang... Kasi walang ibang makapangyarihan sila. Walang pwedeng mag-question kay God. Walang pwedeng mag-question. Okay. So, ang ipinakikita ko rito, simula kay Abraham, pakyaw-pakyaw. O ngayon, kayo, ang tanong ko, halimbawa, hindi ko natatanungin si Beth dahil wala namang pamilya, no? Dalaga pa. Pero kita nyo naman, maganda pa. Oo naman. Hindi lang itong sinyo. Pero pag may nanligaw sa'yo, sagutin ka agad. Ayun. Okay. Ano ang masasabi nyo? Unahin ko si Ana dahil may asawa, may mga anak. Ligtas ba lahat ang anak mo sa kaasawa mo? Amen. Amen. Dahil ano ang basehan mo? Dahil po sa akin po. Kasi po, lahi po kami ni Abraham. Amen. O, tama, di ba? Saan mababasa yung lahi ni Abraham? Dapat mapanood sa YouTube. Saan? Sa patayo. Ha? Hindi yan. Alam niyo yan. Galatia 3:29. Di ba? Ano ang sabi doon? Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi. Ang nakalasulat niya dyan, hindi lang kabilang, kundi anak ka na ni Abraham. Pareho naman yun eh. Lahi or anak. Lahi or anak. So, napakaliwanag na dahil kay Kristo, tayo ngayon ay
lahi na ni Abraham. So, kung lahi na tayo ni Abraham, yung pangako kay Abraham, matatanggap din natin. Kaya tama ang sagot ni Ate Ana na ang asawa niya at mga anak niya Ay, maliligtas. Maliligtas. Dahil may precedence. Alam niyo ba yung precedence? Ang ibig sabihin ng precedence, may nangyari na. Nangyari na kay Abraham. Si Abraham, asawa niya, lahi niya, mga anak niya, up to 42 generation, si Jesus niya, lahi pa rin ni Abraham. No, sa pagkatao. Dahil si Jesus, sa totoo lang, Diyos. Kaya lang, ipinanganak siya ni Maria. Wala tayong magagawa. Kaya lahi siya ni Abraham. Nandyan nga the genealogy nga. Yun ang ibig sabihin. So, ang gusto kong ipakita sa atin dito, kung may asawa tayo na hindi pa mananampalataya at mga anak na hindi rin mananampalataya, no? Save na, huwag na tayong mag-alala. Bagamat alam ko may kumukontra sa atin diyan, sa turong yan. Pero ang sabi ko nga, kung maniwala kayo, salamat. Kung hindi, I don't care. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo ma-impyerno mga anak nyo, di impyerno. Ayaw pa nila, sige. Kaya di ba? Ayaw pa nila, may precedence nga si Abraham. O, kaya kung mapapanood tayo sa YouTube, pati yung mga nakikinig, magugulat Eh, din. basahin po nila yun. Basahin nyo nga, 1 Corinthians chapter 7, 13, 14. Hanapin nyo. First po. 1 Corinthians chapter 7, 13, 14. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinatalaga sa Diyos. Okay, anong naintindihan mo sa binasa mo, Ate Lisa? Kahit na yung asawa ay hindi mananampalataya, Ay itinalaga. Ang ibig sabihin po niya na itinalaga. Ibig sabihin kasi 'di ba binasa mo diyan. Kung hindi itinalaga ang anak ay ang asawa, pati mga anak magiging marumi. Kaya dito basahin mo Ate Ana. Tagalog. 1340. Bible yan Tagalog. English po. Oo. And the woman which... Hindi Tagalog. Tagalog. Kasunod lang naman. Hindi, kasunod lang doon. Ayun. Oo. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Okay, tamo pati ang mga anak, mga banal. Paki-explain ka nga, paki-explain ka. Bakit yan? Pero pareho yan, pagtatalaga, banal yan. Nasa Diyos na yan. Paki-explain nga, ano bang naintindihan mo sa binasa mo, Ano Ate po, Ana? kunyari po ako, mananampalataya po ako. Tapos yung asawa ko, hindi po. Hindi. Oh. Pati rin po yung Example mga- lang yan, ha? Opo, Example. Example ako. Mananampalataya po. Tapos yung asawa ko po, hindi mananampalataya. Pati anak ko rin, hindi. Ngayon, dahil po sa akin, sa pananampalataya ko, tinalaga sila ng Diyos na maging banal Very sa good. pamamagitan ko. Oh, very good. Katulad yan ni Abraham. Naliligtas din sila. Diba si Abraham, si Sarah, righteous na rin. Pati Gawa mga niya anak. lahat. Kasi kung hindi si Sarah righteous, ang mga anak niya marumi. Nakikita mo. Kaya nalulungkot ako. Diba? Meron sa atin. Nagsasabi, hindi raw totoo yan mga itinuturo kong yan. Ituro ni Pablo Kasi yan. ang sa kanya po, yung kanya-kanya, Oo. kanya-kanyang pananampalataya. Noong panahon yun, yung simula kay Abel, kanya-kanya. Kita mo, walang pangako. Si Enoch,
Pang-pito. Wala rin pangako. Si Matusalem, hindi sinabing righteous. O si Noe. Hindi rin righteous si Japet. Kasi sumunod kay Noe, si Japet yung anak niya. Pero pagdating kay Abraham, may pangako. Yun ang hindi nila nakukuha na ang kaligtasan ay nagmula kay Abraham. Lahat tayo, lahi na ni Abraham. So, di ba ang sabi nga sa English maganda, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Sa Tagalog, ang mga nakipag-isa kay kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham at lahat ng pangako kay Abraham ay matatanggap din natin. Kaya, save lahat. Asawa mo, anak mo, kaya si Ate Lini, di ba? Ate Lini, sinabi ko sa'yo, pati anak mo. Yung asawa mo, save dahil sa'yo. Dahil nandito ka pa, Kristiyano ka na eh. Buhay pa siya, Kristiyano ka na eh. Tumanggap din. Tumanggap din. O, di lalong maganda. Nagsisimba nga yun doon eh. Di lalong maganda. Hinahatid kami ni Eric. Mm. Sinusundo rin kami ni Eric. Naging Christian din. Ay, oo, tumanggap yan. Doon kami. Ang sa akin lang, kahit hindi tumanggap dahil sa'yo, dahil ang kinukuha ni Pablo, yung nangyari kay Abraham, precedence. No? Kaya maraming makakarinig sa atin, magugulat din talaga sa katuroang ito. Pero kaya nga, di ba sinabi ko sa inyo, binasa nyo ang Matthew 1, verse 1 to 17, di ba? Salvation yun. Kaya nilagay sa number 1 sa New Testament, napakahalaga. Unang-una yan. Pero, pag binasa kasi yan, hindi papansinin. Alam niyo kung bakit? Puro pangalan. Puro pangalan lang eh. Ano ba to? Hindi nilagay yan dyan. Save lahat yan. Nakuha niyo. Okay. Maraming makasalanan na mga Hudyo. Marami. Di ba? Hindi na nampalataya. Namatay. Si Anya Sapira, ganun din. Israelita rin yun. Namatay dahil nagsinungaling. No? Hindi binigay yung dapat na ibigay. So, paano ngayon yun? Maraming, tulad ni Juan, ni Cora, na nainggit kay Moses. Di ba? Na-message ko na yan, di ba? Kinain ng lupa, nilunok. No? Nagkaroon ng bibig ang lupa, nilunok. Ang dami, yung 14,700 sa salot, namatay. Yung 250, yung pamilya ni Cora, nilunok. Masasabi ba natin, hindi sila safe? Lahi yun ni Levi. Mga saserdote yun. Levita yun. Apo sa tuhod ni Levi na anak ni Jacob. Tama, impyerno dapat sila. Yung sinasabi ko sa inyo, basahin nyo sa 1 Peter chapter 4 verse 6. 1 Peter chapter 4 verse 6. Ate Lisa, pakibasa. Pinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Tama na. Nasabi mo na. Ano ang ibig sabihin yun? Ate Lisa, yung binasa mo. Ano ang ipinangaral? Ipinangaral ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Sa English, gospel. Sa Tagalog, mabuting balita. Ano pang iba? Salvation. Mabuti, good news yan eh. Di ba yung kaligtasan mo, dala pa rin. Ipinangaral. Sino ang nagdala niyan? Si Jesus. Nang mamatay si Jesus, pumunta siya sa ilalim ng lupa. Pakibasa sa iyo. 1 Peter chapter 3, 18, 19, 20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod
noong matyagang naghihintay ang Diyos Mm. ng panahon ni Noe, Mm. habang ginagawa nito ang laot, doon ay Walo lang. doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa Okay. tubig. Paunawa mo. Ano ba ang naunawaan mo dyan sa binasa mo, Ate Ana? Kanina, ang mabuting balita ay dinala sa ilalim ng lupa si Kristo. Yan na yun. Nung mamatay si Kristo, nasa bilangguan siya. Pinuntahan niya yung bilangguan ng mga nakakulong. Yung mga sikora, nandiyan na yan. Si Ananias at Sapphira. Yung mga makasalanan ng mga Israelita, nandiyan yan. Nag-ipon-ipon. O ano ang ibig sabihin yan? Paki-explica. Ay, ano po, nung si Jesus yung pinatay sa laman, tapos binuhay po siya sa Espiritu. Tama. Nung si Noe po, yung mga matitigas na ulo na namatay, na hinihintay sila ng Diyos Matagal na. na matagal na. Oh. Matitigas ang ulo nila, hindi namatay po sila. Mm. Ngayon po, si Jesus, pinangaralan sila sa ilalim ng Dala ang mabuting mabuting balita. ang salvation. So, di ba? Para maligtas. O, kita mo, namatay na sila. Dinalhan pa rin. No? Matitigas ang Kasi ulo. si Jesus, di ba, 3 days and nights sa ilalim ng lupa. Para mga No? At nangaral. Dahil yung pangako nga ng Diyos Ama na as it is written, all Israelites are saved. Magiging sinungaling pag hindi. Kaya mismong si Kristo ang may dala ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita is kaligtasan, salvation. So, pumunta sa ilalim ng lupa, inaralan. Kaya di ba sa umpisa ang sabi, si Yesu Kristo ang walang kasalanan. Yung pisang mong binasa. Kaya lang, dahil sa atin, siya ay naging makasalanan. Kaya nga, di ba, nung ipako siya sa krus, dala-dala niya yung kasalanan natin. No? Yung panahon ni Noe, panahon ngayon. Lahat tayo naligtas na nanampalataya sa Kanya. No? Kasi yung privilege nga, dahil lahi na tayo ni Abraham. Diba? So, maliwanag ba? Jesus ay pinatay sa Diba? laman. Oh, siya pinatay sa laman. Kasi Para tayo yung kasalanan, oh, para tayo. Maligtas. Yan, kung pag-aaralan nyo talaga yan. Sinabi kanina, si Pablo may turo niyan lahat. Ayan, si Juan yan, si Peter ang nagturo niyan. Oh, napakaliwanag. Pero yung from Roma to Tito, ang may sulat, si Pablo. At ang kasunod nga, Hebreo, kung ang Hebreo daw pinag-aaralan, parang sulat pa rin ni Pablo. Kasi ang Hebreo, walang natala kung sino ang nagsulat. Yung Hebreo. No? Pero sa sistema, sa estilo, si Pablo yan. Kaya 13 sana, ay 14 sana ang kanyang simula sa Roma. Okay, so may tanong ba about salvation? So alam nyo na ngayon na ang salvation ay kanino nagmula? Kay Jesus. Ay, kay Abraham. Ay, sorry po. Kay Abraham. Kay Abraham nagmula ang kaligtasan, pero tayo, dahil kay Kristo, kaya manampalataya pa rin tayo kay Kristo. Pag hindi tayo nanampalataya kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo magiging lahi ni Abraham. Di ba? Ang sabi sa Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham at lahat ng itinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. Okay, di ba? Napakasarap, di ba, na nag-aaral. Dati, alam nyo ba yan, no, na asawa mo hindi ligtas, nag-aalala ka na eh. Kung ano ba, paano ba to? Ako lang. O, noon pa yata, kayong dalawa pa yata ang hindi ligtas. O, pero ngayon, Hindi ko alam na ligtas ako noon. yung naligtas ka na, masaya ka na. Paniniwalaan mo na lang itong mga itinuturo ng Bible. Hindi ako ang may turo. Si Apostol Pablo ang nagturo. Kasi, di ba, nasabi ko na nga sa inyo, nang mamatay si Pablo, may pumalit sa kanya sigurado. Kasi nasa Bible. Yung turo ni Pablo, itinuturo din.
Hanggang may namatay na naman uli. Hanggang sa ngayon, up to 1,000 generation, ako na ngayon. O, at ngayon, hindi lang ako. Marami kaming pastor na itinuturo yan. Kasi ang Diyos, hindi kami pababayaan. Yung turo ni Pablo, style ni Pablo, nasa akin ngayon. Nakukuha niyo ba? Pero ako, dito lang yan sa Tabon. Tawid. Sa paano sa ibang lugar. Maraming pastor. Maraming pastor. Kaya ganun ang hiwaga. Mahiwaga ang Bible. Ang Bible ay mahiwaga. Okay, may tanong ba? Para lalong sigurado. Kasi kumari, marami kasi doon sa aming church. Hmm. Ang mga asawa, mananampalataya, namatay. Ngayon, yung asawa, marami ka mag-anak na kumukontra na kasi katoliko. Ngayon, yun naman, tumanggap na yung asawa at nabasbasan na, pinasok doon sa nakikipagdilig kami. Pinasok sa, sabi ni Pastor, okay lang. Basta tayo ka, hindi na tayo papasok sa church. Doon sa simbahan katoliko. Kasi yun ang nila pabasbasan. Kasi yun nga ang paniniwala. Pero ligtas na yun. Kasi Amen. na yung mga asawa, tumanggap na. Amen. Kasi tayo, di ba? Wala tayong karapatan na maghusga. Diba? Mahirap maghusga. Sasabihin ko, ang iba nagtuturo kasi hindi mananampalataya ang asawa mo, impyerno yan. Ang iba, ganyan ang turo. O sino siya para maghusga? Hindi niya kasi alam. Ang turo ni Pablo. Biblical yan eh. Nasa Bible. Katulad ng asawa ko, di ba? Dumating ang mga kapatid, mga katoliko. Pero meron isang kapatid yung na, nung ako'y binabatikos nito, yung sumunod sa kanya, US Navy yun. Sabi, Ate Lenny, hayaan mo lang sila. Huwag ka mag-alala. Kasi kaano mo ako. Kasi Christian din eh. Kaya nung uwi rito, hayaan mo lang ikasikanan, ipasok sa simbahan. Basta tayo ikamit sa baba. Pero ligtas naman na yun kasi kami tumanggap yun. Kita nyo. Tama yan. So wag na tayo mag-alala sa mga mahal natin sa buhay. Kasi yung iba, di ba nakwento ko sa inyo si Hindi Mrs. ka nang Heidi. Matatapos na ako. Di ba nakwento ko sa inyo si Mrs. Alala yan. Di ba yung panganay kong anak? Ay, ba't nandun yung yung panganay? Oo, nandun. Ba't nandun yung panganay yung anak, hindi sumasama sa atin? Nahihiya. Nahiya. Oo. Nahiya. Kuya. O kaya nga nung late nang dumating. Si Heidi, di ba? Heidi. Abuti naman. Happy anniversary nga. Oo, thank you. Nandun si Leonard na. Nakita Oo, ko sa nandun. ni Leonard. Ay, paano mo nakita? Nakita ko sa picture Yung picture niyo. Ay, oo. Si Tilene nandun. Ang laki ng tiyan. Ako, Ba't nandun si Kambal? Ano rin ba hula? Sino Kambal? Si Kambal Toledo. Nakita ko sa picture ko. Oo, si Juan Toledo, si... Ano yun? Sabi ni Pastor, yung 8 magkakapartner. Ate Lynn. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po sa patuloy na binabahagi sa aming pastor ang kahalagahan ng mga salita mo, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon po, ay labis namin maunawaan ipabuhay namin. At upang kami ay maligtas o magkaroon ng biyaya mula sa iyo dahil ang salita mo, Panginoon, ay tumatatak sa puso't isipan namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng kasama ko rito, patuloy na isa puso at pakatandaan ang iyong mga salita. Kung ngayon, napakahalaga po niya. Nagpapasalamat din po ako kay Pastor na sa kabila ng kami ko konti, patuloy niya kami pinagtsitsagaan ng turuan ng iyong mga salita. Kaya patuloy mo po siyang pagpalain. Pagpalain mo rin po si Beth, si Ana, si Lisa, at si Heidi nga po ay nandito rin. Pagpalain mo rin po siya. Kaya maraming salamat po sa hapon ko. Ang lahat po ng iyong mga itinuro sa amin ay maisabuhay namin at aming matandaan.
Sa iyo ang papuri at pasasalamat namin sa pangalan mo. In mighty name of Jesus, ang lahat ko nagsabi ng Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Diyan kayo sa dagdag.